Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps, meron ako ritong i-workshop. Ito ay Ficus microcarpa na bonsai. So ito yung pinakamatanda at pinakamatagal sa aking bonsai. So kung makikita nyo, medyo maganda na yung shape niya. Yan mga paps. Yan po siya. Yan, so dahil maulan ngayon, wala akong magawa. So magwo-workshop ako, magbo-bonsai muna ako ngayon. At saka isang ano na rin, purpose ko para dahil lumalabas yung mga bagong sibol niya after ko nung last workshop ko, lumalabas na yung mga bagong sibol. So para palakasin ko yung mga shoots na gusto kong maiwan, so tatanggalin ko na yung mga sa tingin ko ay kailangan ng i-prune, tulad nito mga paps, nabanggit ko ito dati. Kung mapapansin nyo, sobrang haba. So unti-unti mga paps na binabawasan ko yung kanyang sanga para magkaroon ng backbudding at maging mas compact siya. Hindi tulad nito, sobrang haba nito. So kailangan talaga ito bawasan. Pero dahan-dahan at paunti-unti. Ang gagawin ko ngayon mga paps ay pruning, mostly pruning, tapos konting wiring na din kung kinakailangan. So wag na nating patagalin mga paps dahil i-detalye ko yung nito, yung paggawa, kaya baka medyo sobrang tagal ng video, kaya umpisahan na natin. So ngayon mga paps, dito muna ako mag-uumpisa. Ito yung first branch, ito yung pinakamababa na branch, yan. So umpisahan natin, tulad nito, itong branch na to dito, yan. Focus tayo dito muna sa baba. So ayan mga paps, ito yung uunahin ko. Kung mapapansin nyo, mayroong bagong shoots dito. Kaya tatanggalin ko na itong nasa dulo. Kasi mayroong pang lumalabas na isa pa dito. Yan. Mayroong pang isa pang lumalabas dito. Kaya tatanggalin ko na to. Para wala nang kaagaw ng nutrients itong isa na to. Tapos dito, ipoprune ko na rin para mag-setback na yung mga bagong shoots dyan. Umatras na, So, hindi ko na kailangan din naman na palakihin yan. Kaya, babawasan ko na ng sanga, isi-setback ko na. Ito namang isa na to. Ito, kung napapansin nyo to. Yan. Itong sanga na yan. Meron na rin isa rito. So, babawasan ko na rin yung pinakadulo. Ayan. Kaya, para kung sakali man na magkaroon pa ng panibagong shoots ay umatras pa, umatras pa siya para maging compact. So yan, tinatanggal ko po yung dulo lang muna. Hindi ko po sinasagad kaagad kasi baka kung masakaling mag-dieback siya, sayang naman ng branch. Lagi po ako nag-iiwan paunti-unti, dahan-dahan, para siguradong hindi mag-dieback yung branch. Pagdating dito mga paps, wala pa masyadong bagong sibol dito sa likod, kaya iiwanan ko lang muna yan. So mapunta tayo dito. Kung mapapansin nyo to, itong branch na to, merong dalawa dito. Yan, mapapansin nyo to mga paps kung nakikita nyo yan. Naghati rito. So plano ko tanggalin na itong sa unahan na to. Ito na lang dalawa. Yan, tanggalin natin yan. Dahan-dahan. Tanggalin natin yung dalawa sa dulo. So, yan. So, ito na lang mga paps ang naiwan. At ngayon, iwawire ko po yan para medyo mai-position ng maayos. Yan. Para mas compact. So, bawasan muna natin itong wire na to na isa. So, para ma-shorten mga paps ang tulad nitong branch na sobrang haba, i-curve mo lang, kinukulot-kulot lang para maso-shorten din yan.
Ayan, laging kung kaya na opposite branches, isang wire lang. So, ganun po ang ginagawa ko. Ayan. So, ito mga paps, kukurb-kurb ko na yan. Tapos, nilalagay ko po sa kanto ng curve yung mga possible na labasan ng panibagong shoots. Ayan. So, pwede na yan dito mga paps. Ngayon, aakyat tayo dito. Itong isa na to. So, ayan mga paps. Itong isa na to na branch, ito, nasa ilalim kasi. Itong branch na to, sa ilalim siya lumabas. Ngayon, plano ko sanang tanggalin, kaso magkakaroon ng parang spacing dito. Pero plano kong tanggalin to. Kasi dito kasi siya sa ilalim, pangit yung tapering. Ito dito. Ngayon, ang maiiwan nung mangyayari, ito, iuusog ko dito. So, pwede. So, tatanggalin ko ito mga paps. Itong isa na to. Tanggalin muna natin yung wire. Sayang ng wire. Sa ilalim kasi tumubo, tapos yung ilalim niya ay bumubukol na. Pangit tingnan. So, tatanggalin ko na yan. So, sana hindi mali ang aking desisyon. Kung may tumubo po sa taas niya, kukunin natin. Yun, tanggal na. So, mas naging malinis dito sa ilalim. Ngayon, itong ilalim, lilinisin ko kasi reverse taper mga paps. At saka may mga tumutubo na aerial roots. So, tatanggalin ko yung kalahati niya. Yun. Anyway, mabilis naman po maghilom ito kasi ficus naman to. So, walang problema. Tsaka nasa ilalim naman yung sugat niya. Reverse taper po kasi pangit tingnan. Yan. Yan, sa tingin ko okay na yan mga paps. So, hindi naman masyadong kita yung sugat, nasa ilalim naman. Kaya, mabubuhay naman yan. Baka nga tubuan pa yan mga paps ng mga aerial roots. At mas lumaki pa. Lalo pa ngayon na medyo maulan ang panahon. Ngayon, itong isa, i-bend ko na lang papunta rito para siya ang mag-fill up. Ayan po mga paps, So, na-bend ko na ito ng konti. Usog pa natin ng konti. Tapos, kung makikita nyo, maraming lumabas na shoots. So, isi-set back ko po ito. Sagad, wag masyadong sagad. Siguro hanggang dito. Yan. Para itong mga shoots na to, sila na yung magpatuloy, wala nang kaagaw. Mabawasan yung kanilang kaagaw na branches doon sa mga nutrients. Bawas yung kaagaw nila. Yan. Ito naman, bibend natin ng konti.
So, sisetback ko na rin ito mga paps. Kasi marami na ditong lumabas sa likod niya. Marami nang lumabas na panibagong shoots, panibagong buds. Setback na rin natin yan. Para yung mga bagong labas, sila na yung magpatuloy. Nakaka-encourage po yan mga paps ng magandang tapering pag nagsisetback. So, linisin lang natin itong pinagputulan. Yan. So mga paps, meron akong isang branch dito sa loob. Kung nakikita nyo po ito, tatakpan. Ito. So nasa loob kasi siya ng cord, kaya napapangitan ako, no? So tatanggalin ko po itong branch na to na nasa loob. Hindi ko masyadong gusto yung kanyang pwesto. Kaya tanggal na agad yan. Yun. Ayan po mga paps. So, nag-separate lang sa dalawa. Ngayon, ito namang mga naiwan na to. Yung mga naiwan na yan, diyan naman ako kukuha ng mga susunod na generation. So, marami po yan mga paps. So, primary. Ito yung primary niya. Ito. So, nag-separate dito. Nawala, tinanggal ko yung dito mga paps sa loob ng corb. Tapos yung nasa ilalim. So, dito naman tayo sa isa na to. So, ayan po mga paps, dito na po tayo mapupunta. Ayan. Itong isa, iusog ko yung konti muna para mas maluwang. Itong isa na to mga paps, ito, i-wire ko to. Wire muna yan. Kasi mahaba na. Wire muna natin yan para maipupwesto na natin. So, kung makikita nyo mga paps, hindi ako nagde-defoliate. Hindi ako masyadong mahilig mag-defoliate. So okay naman daw yung nagde-defoliate mga paps para kitang-kita yung branches. So, ako naman, hindi ako masyado mahilig mag-defoliate. Pero dapat talaga dinidefoliate yan eh. Karamihan sa nakikita ko, dinidefoliate nila. Maliban sa kitang-kita mo yung branches, malinis, ano? Malinis yung pag-wire mo. Lalo pa pag sa wiring na yung ginagawa mo. Yan. So, benda natin yan. So, ang binibend dito mga paps, yung yung wire, yung branch na yan, sumusunod na lang yan. So, ito, pinta niya ito mga paps. Nilagay ko siya sa labas ng cord. Ito. Lagay ko siya sa labas ng cord para nakapwesto na kaagad siya. So, although marami pa namang mga bagong shoots na lumabas, sooner or later, kakailanganin po natin yan. Yan. Ito para may maka-fill up ng gap. So, yan na siya. Ito, tatanggalin ko to. Itong pinagputulan. Tanggalin natin yan. Tapos ito mga paps, may lumalabas dito na isa. Tanggalin natin yan. Ito, itong isang to. So marami sang shoots. Napakadami. So hintayin lang muna natin yan mga paps. Hintayin ko yan. Hindi pa ako makapag-decision dito. Kasi medyo maiksi itong part na to.
gagamitin natin, ito ilagay ko sa kabila. Ito mga paps, nakikita nyo ba yung shoots na yan? Ilagay ko doon sa kabila kasi walang ano doon sa kabila. Walang shoots. Walang bad. So, ikutin natin. Dahan-dahan. Mapunta siya doon sa kabila. Yan. So, andito na siya mga paps. Yan. Dito na siya. So, eto mga paps, napagdesisyonan ko na tanggalin itong mga dulo para lumiit yung dahon at mag-backbudding na siya. Ito, tanggalan ko ng mga dulo para may lumabas na bago. Yan. Ito itong iba. So, yan ang style ko para magkaroon ng backbudding. Tinatanggal ko po yung dulo mga paps. Lalo pa yung mga sobrang healthy na branches. So sa tingin ko kailangan tanggalin tong ano na to. Sobrang dami. Itong nandito sa bawasan natin. Sobrang dami nila dito. Tanggalin natin tong nandito sa ilalim. Tapos ito nasa ibabaw. Yan. Para malinis. Ayan mga paps, makikita nyo meron ng pad ito. So meron ng pad. Ngayon mga paps, dito na po tayo. Ito yung pinakamahaba kanina. So malayo. Kailangan isi-set back yan. So gusto kong i-set back na ngayon, pero dahan-dahan lang. Tulad nito mga paps. Itong isa na to, wala pang tumutubo dyan. Ngayon, hayaan ko munang lumaki itong mga shoots na to. Then, hihintayin ko na may tumubo dyan bago ako mag-atras. Ano mga paps? Ganyan po pag set back. Kasi maraming nagsasabi na lagi daw nagda-dieback yung ficus. Kasi binibigla po yung pag set back. Tulad nito, ito meron na siyang mga healthy na shoots dito. So, pwede na natin itong i-set back, pero kunti-kunti lang. Kasi kung hindi po yan tumuloy, mamamatay po. O sigurado, die back. So, bawasan natin yung dulo. Yan, meron ditong lumalabas na isa. So, babawasan natin hanggang dito. Putulin na natin itong wire na to. Yan. So, babawasan natin mga paps hanggang dito. Yan, kasi sobrang haba niya. Meron po ditong mga nagpapakita na bagong labas. Yan, pag yan po nagsilabasan, i-atras ko na naman po yan. Malalabas po yan agad-agad kasi naputol na yung nandito sa dulo. So, mas yung nutrients nila dyan, mapofocus doon sa mga lalabas. Ito naman mga paps, nasa ilalim to. So, ano na sila dyan? 3 branches sa isang spot. Ito, hindi ko na to kailangan kaya tatanggalin ko po yan. So, iniwan ko lang yan dyan dati para meron akong pagpilian sa darating na time. So, ito na yung time na yon. So, hindi ko siya kailangan. Pag-desisyonan ko na, hindi ko na siya kailangan. Kaya tatanggalin ko na. Tanggalin na natin yan. Masyado silang crowded at magkakaroon po yan dyan ng reverse taper. Yan. Isog natin ito konti.
So ngayon mga paps, dito naman ako mapupunta. Makikita nyo itong branch na to. Ito. Mayroong dalawa dito, kabilaan na side. So kaya yung putol ko rito, isasagad ko na yan. Putulin ko na yan. Setback na. So pag ito humaba, dalawa na yan. Sila na yung mag-fill out nitong space dito. Itong gap na yan. Pinutol ko na kagad mga paps. Yan. Kita nyo yan. Dalawa po na iwan. So maganda na rin kung makikita nyo. Maganda na yung tapering nito. Papaliit talaga siya. So yan. Susunod mga paps, itong isa na to. Makikita nyo rin to. Merong lumalabas dito na isa at meron ditong healthy na isa. So isasagad ko na rin hanggang dito. Para ito yung kailangan na paiksiin masyado eh. Kasi sobrang haba. Hindi balanse yung kanilang side. Yan. Yun. So mayroon pang lumalabas dito mga paps. For sure lalabas yan ang mabilis. Bibilis yung ano yan, paglaki. Yun. So tatanggalin ko na itong mga sobra na yan wire. Kasi baka yan pa makadamage sa ating halaman. So halos natapos na natin itong mga paps. Ito ang isa rito, meron pang isa. I-reduce ko rin hanggang dito. Tatanggalin din natin to. Tapos after nitong matapos ko yung pruning, yung reduction ng branches, titingnan natin kung okay ba yung pagkakabawas natin ng sanga. Yan. So hanggang dyan lang muna siya. Tapos tanggalin natin itong sa ibabaw na to. Ayan. So tapos na to mga paps. Tingnan nyo naman yung division at yung taper nya. No? So may pad na agad dyan. So maghihintay na lang ako mga paps na kumapal yan. So tingnan natin ang doon sa harap kung okay na ba yung pagkakabawas ko dyan. Kung ano na ba yung ano nya, yung branches nya, even na yung haba. So ayan mga paps yung itsura nya. Ito pa lang natapos ko. Isa, dalawa, tatlo, tapos ito. So ayan na po. So malaki yung iniksi nito na kitang-kita mga paps, dati ang haba niyan hanggang dito. Malaki yung binawas niya. At ngayon, makikita na natin yung distribution, yung canopy ay mas maganda, no? Para sa akin, mas maganda kaysa kanina. Ngayon, akyat tayo dito. Ito naman, itong isa na to, sa tingin ko ay okay pa. Itong branch na to. Wala pa masyadong ibabawas. So, hayaan ko muna to. Baba ko lang konti. Ayan. Yusin lang natin ng konti yung pagkakapwesto. Ayan. So, pupunta tayo mga paps dito. Itong susunod. So mga paps, ito ngayon yung aayusin natin. Meron ditong isang branch na nakatunga pa papunta sa taas. So i-wire ko muna yan. Wire muna nang makita natin. Makita natin kung kailangan pang mag-reduce. Medyo mahirap nga naman mga paps mag-wire pagka hindi naka-defoliate, pero tiyagaan lang, sanayan lang. Dahan-dahan lang, paunti-unti. So yan lang
mga bagong shoots kung matatanggal. Kaya iniiwasan ko rin dahan-dahan. So yan. Ito, lagyan natin konti dyan. Ayun. So sa tingin ko mga paps, wala pa masyadong i-reduce dito. Hihintayin ko muna yan na lumaki. Tsaka medyo okay pa naman siya. Okay naman para sa akin. So maganda sana kung iusog dito konti So okay na yan mga paps. Ngayon, pataas na tayo. Saan na ba tayo? Dito. Dito naman tayo. Ayan mga paps, dito na tayo, So itong dalawang branch na to, ayan yung front niya, medyo nakaano siya sa harap. So sobrang dami rin ng branches dito. So babawasan natin yan. Yung mga nandyan sa malapit sa base, tatanggalin muna natin yan. Medyo hindi na nakikita yung branch. Tanggal muna natin yan. Masyadong malapit. So, ayan. Ito. Dito mga paps, magbabawas ako. Tatanggalin ko yung pinakadulo para magkaroon ng tapering. Yan. Dito. Tatanggalin ko rin to. Tatanggalin ko na itong malalaki mga paps para maiwan yung mga maliliit na yan. Sila na yung magpatuloy. Tatanggalin ko rin itong nasa taas. Bawasan natin dyan. Masyado silang marami. Yan. So ayan. Ngayon pupunta tayo dito. Okay na to. Dito naman. Sa tingin ko okay na to mga paps. Tatanggalin ko na itong mga malalaki kasi meron ng mga pumalit sa kanila yung mga malalaking dahon. Sa tingin ko kailangan nang tanggalin. Meron na sila mga kapalit. Hindi na sila kailangan. Ayan. Meron ditong isa mga paps. May isang branch dito. Sa tingin ko kailangan tong i-wire. Tanggalin natin itong maliit na to. Sa tingin ko congested sila rito. Tatanggalin ko itong isa na to. Ayan. Ayan. So okay na to. Punta tayo rito. So medyo i-bend natin dahil masyadong mahaba tapos walang lumabas na shoots. I-bend natin ng konti. Ito naman mayroon ditong isa. So ilalagay natin yan sa labas. Ilagay natin yan sa labas ng curve. Yan. Ito. So itong dulo niya mga paps, tatanggalin ko na to para magkaroon ng backbudding. Medyo nakakaharang na to. Meron kasing isa dito natatakpan niya. Tatanggalin ko na to. Yan. Para magkaroon ng backbudding dyan. So yan, okay na tayo rito. Paakyat tayo dito mga paps. Dito naman. Yan. So mga paps, tatanggalin natin itong mga lumang dahon. Kung mapapansin nyo, yung mga dahon na yan na malaki, may mga tumubo na bagong shoots dyan. So hindi natin kailangan yung malaki na yan. Para mapaliit na natin yung dahon.
So meron ng mga pumalit sa kanila, may mga bagong shoots na dyan sa kanilang pwesto na yan. Tanggalin natin yung mga malalaki para maging pino na yung dahon, ano mga paps, daan-daan. Pagdating dito mga paps, mayroong isa rito. Ito, i-wire ko na yan. Wire natin yan. Yan yung mga iniwan ko dati na abang na pag-iisipan ko kung paano. Ngayon na teka, so i-wire natin yan. Oras na para sumama sila sa wiring. Bibendi natin para umiksi. So itong isa ilagay natin dito. Yan. So, sinisikap ko mga paps na yung mga branches ay nakalabas para nasisikatan sila ng araw, ano? Walang natatakpan. So, yun ang sinisikap ko. Isa sa mga sinisikap ko. Para maging even yung kanilang pag-receive ng sunlight. Halos para lahat-lahat sila nasisikatan ng araw kasi kailangan nila yan. So ayan, so paakyat na tayo dito mga paps, malapit na tayo sa apex. Meron pa dito isa pang i-wire. Dito wala ka masyadong gagalawin, ito i-wire ko muna to. So i-wire ko muna to mga paps. Itong isa para mas maipwesto natin ang mas maganda, mas maayos. So kung medyo mahaba na mga paps yung video, pagpasensyahan nyo na kasi gusto ko kasing ipakita lahat kung paano ko siya ginawa. So sana ay nanonood pa rin kayo hanggang ngayon. So meron siya ditong branch na maliit, ilalagay ko po yan sa labas. Yan. Ganon din dito, meron pa isa dyan. So ayan mga paps, malapit na tayo sa apex. So ito, ibababa ko lang ito konti. Yan. So okay na mga paps, no? So okay na to mga paps, no? Na-distribute ko na. Itong apex, meron ditong isang branch. So i-wire ko po ito. Yan. Para maayos yung position niya. Kung nakikita nyo to mga paps, kikita nyo po ba ito? So ayusin natin konti ang camera. Yan. Ito yung isa na to. Wire ko rin yan. So yung iba mga paps nandito sa taas, hindi ko na binawasan muna, no? So hindi naman ang kailangan. So wire ko lang to para mapahiga ko at mapaganda ko yung apex. So yung apex nga pala mga paps ay hindi yan kinocomprise ng isang branch lang. So pag sinabing apex, maaari po yan na group of branches na nagbubuo ng kanyang canopy. So itong mga branch nito dito sa taas, yan po ang apex. Tatanggalin ko itong old leaf kasi meron naman ang tumubo sa pwesto niya. Yan.
So ito mga paps, itong may ano na yan, panibagong shoots ay dito ko nilalagay sa labas. Yan. Tanggalin natin to. Old leaf na yan. Hindi na yan kailangan. So yun. Ito, tanggal. Kung makikita nyo to mga paps, kikita nyo ba yan? Ito po yung lumang dahon. May tumubo na po sa pwesto niya ng bagong shoots. So yung mga ganyan, tatanggalin ko na yung mga lumang dahon para lumiit po yung kanyang dahon. Yung mga naninilaw-nilaw na yan, matatanggal din naman yan eh. Ngayon, uunahan ko na. Unahan ko na po sila para makita na maliit na yung dahon niya. So mga paps, natapos ko na po. At natapos ko na yung pruning. Tapos yung repositioning ng mga branches na kailangan. Tapos na-wire ko na yung mga kailangan pang dagdag na wire. So ayun na po itsura niya. Ito po yung front na napili ko. Kung mapapansin nyo, dati ang haba po nitong part na to. Ito, sobrang haba. Ngayon, reduce ko na siya. Ayun na lang yung mga natitira niyang foliage. Tapos ito po yung back. So, evenly distributed po yung mga branches. Tapos, lahat po yan ay nasisikatan ng araw. So, wala po dyan nag-doble-doble na branch pag tinignan natin sa top view. So, ayan na po siya mga paps. So maraming salamat mga paps. Sana po ay meron po akong na-share sa inyo. Sana mayroon kayong natutunan at meron po akong kahit konting na ibahagi as a beginner din po. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, once again mga paps ay iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click niyo po yung notification bell at share niyo na rin para makarating doon sa mga gusto pang mag-bonsai at doon sa mga beginner din na katulad ko. So yun lamang po mga paps. Once again, magandang buhay at happy bonsai!